God, no, or what happened? Self-righteousness ato yung sa paligon, without Christ. Tungod kay nahigugmata sa atong Dios. Kana pasayloon ka kay Diyos na mahina. Okay, ang ato nga topic karon nga kagabihon is about covenant or pakigsaad. Ganina nag-iskot ko covenant ganina sa record, pero it's more on summary, 10 minutes, no? Kini atong i-detalye gamay, almost an hour ato presentation ini. So, unsa may inyong pagsabot about sa covenant? Unsay sa Bisaya sa covenant gani? Covenant. Yeah, correct. Kasabutan. Okay? Ang word nga covenant, kung imo na siyang kwaon sa dictionary, ang iyang kahulugan na it is an agreement between two or more parties o sa kapanagsabot, kasabutan sa sa duha, tulo ka mga tao. Dili ka kapwede kahimo o kasabutan nga ikaw ra isa. Mangyo kag kasabutan sobra gyud. Pero ato tanaw mga definition diri sa mga dictionary. Okay? Mo ni ang Nelson Compact series. Compact Bible Dictionary nga ginagamit sa mga theologian aron mo tabang pagpasabot sa usa ka pulong na naa sa Biblia. So halailahi manggod ang dictionary na ay 1858 nga dictionary sa Webster nga ang iyang context ana now 1828 ang iyang context ana mga karaan nga in English. Okay? Nasa mga moderno nga in English. Kay na may Anglo-Saxon nga in English, mga karaan nga in English. Karon na may mga moderno nga in English. Daghang klaseng English, no? Na English nga American English, na sa British nga English, na sa Australian English. Kumayon ka og English sa Amerikano, usually kung mag-ingog color, ang spelling is C-O-L-O-R. Pero mudagan na sa kadini sa Europe, ang ilang color na ay dugang ngayon, no? Sa LO niya, U dayon. So, mo nang mga spelling. Dagan sa Australia, lain-lain ang ilang pronunciation. Pag-ingog today, to die. Ano ba? So, lain-lain. So, mo nang nanay 1828 English. Pero, ang atong gamiton nga dictionary, kining Compact Bible Dictionary. Dictionary gid nga iya sa Biblia by Ronald F. Youngblood. Ato tanawon si kahulugan sa word nga covenant. Matod pa niya, covenant, an agreement between two people or two groups that involves promises on the part of each to the other. So, adunay panagsabot sa sobra sa isa ka tao. Unya may saad, sumunay covenant. Sama gud sa gitawag nato og katong kaniadto, gitawag og marriage covenant. O magpirma ang lalaki o babae nga magminyo sila. Ang ngalan dito si babaw, marriage covenant. Makita nimo na mga 1970s nga form kanang word nga covenant gikuha na karon. Ang gibutan dito is marriage contract. Pero actually parihar na siya. Kaya ang kahulugan sa word nga covenant, it is an agreement or a contract. So kibali magpinirmahay nga adunay agreement ang bana ug asawa nga diin ang bana dili na siya tag-iya sa iyang kaugalingong oras lamang, apil na ang asawa. Busa mga asawa na mo'y katungod nga moingon sa iyong bana nga nganong dugay ka kauli. Kaya nga naman apil na sa inyong pakigsaad, no? Unsay gingon na, for better or for worse, di ba? In sickness and in health. So magtinabangay. So planuhon ang tanan. Mingon gani ang asawa nga maasudlan og mga salesman nagbaligya og TV, naka-promo. Dili ka basta-basta mo decision kung wala ang panagsabot sa bana. Kaya nga naman ang inyong property is komuna. Kibali sa inyong panagminyo kung nakapalit mo og balay, so mo na gitawag og conjugal property.
or properties. So kibali kung ulitaw ka na purchase nimo na ulitaw pa ka, no imo na siya. Pero kung na purchase ninyo na minyo na mo tanan nga mga butang balay yuta inyo nang tungaon kung magbulag mo kay conjugal na siya. So kay naay gitawag nato og agreement. So ang agreement unsa ganito? An agreement between two people or two groups that involves promises. So mo nay gitawag nato og covenant. Okay? Now, next. Naay issue nga gi-raise sa kalibutan sa mga pastors, mga theologian, o sa unsa man ng mga simbahan, nagkalali sila sa word nga pakigsad or covenant. Kaya naay mga bag-o nga moingon nga kanang word nga covenant mauna ang napulo sa sugo. So pag-ingon nga unang pakigsaad or unang covenant, nag-refer na sa Ten Commandments. So kung naay una, naay kaduha. So ang una, wala na to'y nada, tigulang na to, obsolete na to. So dinitas ikaduha. So adunay panaglalis. So atong tan-awon ang teksto nga ginalisan sa mga tao. Palihog basa. Kung tatlo kung mga pakisaan, wala kay kulang, wala untay kay gayunan alang sa ikaduha. So unsa? Kung ang unang pakigsaad, wala pa'y kulang, wala untay kahigayunan alang sa ikaduha. So ang ilang interpretation mahitungod sa word nga pakigsaad, mao ang Ten Commandments. So kung kadtong unang pakigsaad, meaning ang Ten Commandments, wala pa'y kulang, wala untay kahigayunan alang sa ikaduha. So ang Ten Commandments, giwala na. So ang ikaduha, New Covenant naman, mauna ang gugma. So ang Ten Commandments, gipulihan na og gugma. So ang pagsabot sa bang tao nga gipulihan gugma, sa ato pa ang Ten Commandments dili gugma. So adunay misunderstanding diha, no? Ato naman tang isgutan ang Ten Commandments. So next, palihog basa. Panayayaman sila ng paglalaan na may kapulang, siya na gayon, muabot ra ang mga adlaw na gayon ng Ginoo, na pagahimuon ko ang usa ka bagong pakigsaad, uban sa kaliwatan ni Israel, sa kaliwatan ni Juda. No, so sa ato pa, nakapligan nila nga ay kulang ang unang pakigsaan. Busa, gilisan og bag-ong pakigsaan. So adunay gamay nga panaglanis ni ining pulong nga silang. Kanang word nga silang, nag-refer ba sa Ten Commandments o nag-refer pa sa tao? Kung nag-refer sa Ten Commandments, na ba ang Ten Commandments diya? Wala. So kung wala, sa ato pa nag-refer sa tao. Pag-iog silang, di ba? Payo nga, kinsa di ay nangadto dito kaysa no, silang tapulano. Oh, silang tapulana, di ba? So ang word na silang, plural na siya. Kung plural na ang word na silang, nag-refer sa mga tao. So sa ato, kini nga punto nga, kung katong punang pakigsaad, wala pa'y kulang, ang kulang di ay mao ang tao. Dili ang napulo kasugo. Kay ang napulo kasugo, ang nagsulat niya na ang Dios. O ang tudlo sa Dios nga, nagsulat ni perfect. Ang Dios dili masayo. So dili nimo makusat ang Dios nga Ginoo, ikaw naghimog na pulo kasugo nga kulang. Ginoo, ikaw naghimog pulo kasugo nga walay pulos. So dili nimo makusat kay nga naman Dios may naghimo. Di man kami nga gibuhat sa Dios, ningon ang Dios nga, ay sorry kayo kining napulo kasugo nga akong gibuhat kulang dai ni. Ay sorry kayo kay napulo kasugo nga akong gibuhat, dili dai ni siya hingpit. Okay? So dili ka makaana. So adunay problema, no? Adunay problema. Na karon, arita sa gitawag nato og mga Israelites. Okay? Dito sa gitawag nato wilderness. Unsa may nabasa diri? Palihog basa. Dili ingon sa pakigsaad, naghihimo ko uban sa ilang mga ginikanan, niadtong adlaw sa akong paglunit kanila sa kamot, aron sa pagdala kanila sa gawas sa yuta sa Egipto. Kaya wala sila magmatinumanon sa akong pakigsaad. Ug busa wala ako manumbaling kanila, nagaingon ang Ginoo. So ang gisgutan nga pakigsaad or covenant, mao katong pakigsaad
nga gisgutan sa panahon sa Ehipto. Diin man na sa panahon nilang Moses na nailipon sila sa Ehipto. Ngayon nadumduman, ang mga Israelites gikuha sa Dios gikan sa Ehipto, dala sa kamingawan for 40 years, galibot-libot sila sa kamingawan. So katong na covenant mo'y gi-refer sa atong gisgutan karon. Nganong ako ning gisulit tungod daghang klaseng covenant? Nay covenant nga gihatag sa Dios ngadto sa mga kang Adan, so gitawag siya Adamic covenant. Naay covenant nga gihatag kang Noah, so gitawag siya Noahic covenant. Naay covenant gihatag kang Abraham, so gitawag siya Abrahamic covenant. Naa sa covenant gihatag kang panahon ni Moses, so gitawag siya og Mosaic covenant. So kini siya gitawag og Mosaic covenant. Gitawag usab sa uban og Old Covenant. Ang pangutana mo ni, unsay naka-old sa covenant? Okay? Nganong gitawag siya Mosaic covenant? Ang Mosaic covenant or Old Covenant, mauna ba na ang Ten Commandments? Atong tan-awon pagkuan. Punto. Okay, palihog basa. Usa karon kung kamo magpadaling mo gayon sa akong tingog, kung magbantay kamo sa akong tugon, na kamo mamahimo akong pagalingon ng bahandi, gikan sa kinataliwatan, sa tanang mga katawan, kaya tibuok nga yuta ako man. Okay. Tanawa ha? Unsa nga text? Exodus chapter 19. Sa atong pagtuon, asa gito mabasa ang napulo ka sugo? Exodus chapter 20. Yes, kinsa to na yung 20? Oh, naminaw gina ito ba? Now, karon chapter 20. May una, chapter 19 or chapter 20? Chapter 19. So sa chapter 19, gihisgutan na ang Mosaic covenant or covenant. Wala pa ang chapter 20. Ang napulo kasugo sa bato, gisulat sa Exodus Kapitulo 20. Although, ang prinsipyos napulo kasugo nananadaan kaniadto. Pero ang Ten Commandments nga gisulat sa bato didto sa Exodus 20. So sa diyan gisugo ang Old Covenant or Mosaic Covenant. Dini sa Exodus 19, wala pa ang Ten Commandments. Kung wala pa ang Ten Commandments, meaning to say, ang covenant nga gisgutan sa Exodus 19, dili mao ang Ten Commandments. Kaya kung mao pa, ay giuna unta ang Ten Commandments, ay gisgutan ang covenant. Na karon, gibasa na to. Ginoo na yun. Busa karon kung kamo magpatalingog gayud sa akong tingog o magbantay kamo sa akong tugon. Nan kamo mamahimo nga akong katawan nga bahandi gikan sa kitaliwad-an sa tanang mga katawan. Kay ang tibok yuta ako man. Ang Dios makighimo og covenant sa katawan sa Israel. Sa diha nga si Moses misakad didto sa bukid. Nga dinto ang Dios. Miingon ang Dios, igna ang katawan sa Israel. Makighimo ko og covenant or pakigsaad. Okay? So sa ato pa, ang Dios makighimo pakigsaad ngadto sa mga tao sa Israel. Unya sa 6 verse 6 na yun, og alang kanako kamo mamahimo nga usa ka ginharian. So sa ato pa kung makighimo og pakigsaad ang Israel mahimong usa ka ginharian. Okay, next atong basahon. Palihog 19. Kung ginusto si Moises kung katawag niya ang mga ansyano sa katawan ng ibayag niya sa tubahan nila piningtanan ng mga pulong na susugo kaniya ni Jehovah. Okay, tanawa. Kung man nga si Jehovah nakikistorya ni Moses nga, Moses, igna ang katawhan nga makighimo kog covenant kanila. Minaog din si Moses. Og nagingod og milugsong si Moses og ipatawag niya ang mga ansyano. Iyan ang ipatigom ng mga tao. Okay? Sa katawhan og ipahayag niya sa tubangan nila kining tanan nga pulong nga gisugo ni Jehovah. So kung siya gisulti ni Moses o ni Jehovah ngadto kang Moses, iya sa gisulti sa katawhan. Pag-ingon sa Dios nga, maghimo tag pakigsaad, ay ingon sa si Moses ngadto sa ansyano, himo og pakigsaad.
Okay? Now, verse 8, tanawa, sige kon. Ug ang tanan nga katawhan na nagdungan sa pagtubag, umingon. Ang tanan mag-ingon ni Jehova among pagabuhaton. Uy, sa ato pa, ning recognize, ming ila, misabot ang mga Israelanon. Ang Diyos gusto di ay makigimo pakigsaad, niya ang among tubag. Okay? O ang tanan nga katawhan na nagdungan sa pagtubag o mingon, ang tanan giingon ni Jehova among pagabuhaton. Sa ato pa, natukod na ang pakigsaad. Pag-ingon sa Dios nga, ignang Israel, makikimo kog pakigsaad, ingon sa mga katawhan sa Dios, igna ang Dios, nga ang tanan gisugok kanako or kanamo among tumanon. So na-bind ang covenant. Wala pag magtiayon ba? Okay. Ikaw, lalaki, okay, dawaton ba nimo ning babay nga mahimo ning kapika sa imong kinabuhi, taliwala nining mga unggoy? Sumingon ning laki, oo, padre, oo, pastor, dawaton nako ang babay. Ikaw, babay, dawaton ba nimo ning lalaki nga mahimo nimong kapika sa imong kinabuhi sa mayong panglawas o sa kasakitan, sa kalisod, o guban pa, nga kamatayon ray mag-ulan. Oo, pastor. So, na-bind ang agreement. Okay? Naanay agreement. Okay? Nya tapos, magpinirmahay dayon. Okay, pirma ang lalaki. Dito sa marriage contract. Pirma sad ang babae dito sa marriage contract. Pirmasat ang pastor kaya na may lisensya ang pastor sa marriage contract. Kung ang lalaki makakita og laing babae, giguba sa lalaki ang ilang marriage contract. Busa mingon ang babae, failan ako kaso ang akong bana. So pag file ang kaso, mingon ang piskal, unsay imong ebidensya. Okay? Ang ebidensya mao ni, so pwede na dayon mapriso ang bana. Kaya nakabind ang contract. Pero kung wala mo maminyo, makakitaglain ang lalaki, ay di ka ka-file ang kaso. Kaya dili man mo, minyo, wa man mo'y kontrata, wala man mo'y kabinat, wala mo'y pakigsaad. Now, ang katawan sa Israel sa pag-ingon nila, nga ang tanang gisulti ni Jehova kanamo, among tumanon, diha ang kabinan. Kung ang Diyos mula pa sa kabinan sa katauhan, ang Diyos mahimong makasala. Pero kaya di maging makasala ang Diyos kay perfect man. Kung ang tao mo supak sa kabinan, makasala siya at tubangan sa Diyos. Nakaroon, unsaon pagkabalo ang Israelites makasala? Dinhi na dayon, gihatag sa Diyos ang napulo kasugo. Kay maunay basihanan sa kabinan. So ang napulo kasugo, dili mao ang kabinan. Pero ang napulo kasugo, mo'y basihanan sa kabinan. Di ba ang kabinan, Exodus 19, ang napulo kasugo, Exodus 20. So kung lapason nimo ang napulo kasugo, imong gilapas ang imong kabinan. Example, pananglitan na ako yuta, ug ang akong yuta, akong iprinda ninyo. Unya, maghimo din tag kasulatan nga ang akong yuta, akong iprinda kaninyo, kwaon nako sa December 25. Lukaton nako sa December 25, apil na ang interest nini. Kung pananglitan, dili ko kalukat sa December 25, kung sa'y may tabo sa yuta. Marimati, meaning to say, iyan na ang yuta kay imong gilapas ang kabinan. Pero kung maluoy ang tao nga imong giprindahan, mingon na yung tao nga, naluoy man ko nimo. Maghimo na ta kontrol kabinan. I-extend na to nga to sa John. Imong lokaton dito sa John. So himo na sad mo og kabinan. Kaya naluoy ang maunga tao. Nakaroon, kung pananglitag di nimo malukat sa John, imbarguhon ang yuta. Ang yuta mo'y basihanan sa inyong pakigsaad. Remember, nanatay pakigsaad nga to sa Dios. Kung lapason ng napulo kasugo, imong gilapas ang pakigsaad. Sa ato pa ang pakigsaad, dili mao ang napulo kasugo.
Nakaroon, sundan na to sa sunod. Palihog ba sa Exodus 24 City? Inikuha niya ang pasahon sa tugon, ibasa niya sa dumog katawan, ug sila mingon, buhaton na mo ang tanang mga butang, mag-ingon ni Jehova, ug magmatimanan kami. Bantay, kinaanay basahon sa tugon, basahon sa covenant, basahon sa agreement, basahon sa pakigsaad. So dito sa basahon sa pakigsaad, dito gilatid ang gisulti sa Israel. Naon sa gisulti sa Israel? Buhaton namo ang tanang mga butang nga giingon Jehova og magmatinuanon kami. Gisulat asa? Sa basahon sa tugon, basahon sa covenant, basahon sa agreement. Okay? Nakaron. Kung maghimot ang agreement nga ang yuta akong iprendaon sa buhaton gani, pinirmahay. Di ba? Okay. Nakaroon kay, unsa may pinirmahay kaniadto, wala sila pinirmahay kaniadto nga signature. Ang ilang pagpakigsaad lig-unon, pinagi sa unsa. Okay, palihog basa sa sunod. Ikuha ni Moises ang dugo, ikilis sa niya sa ibabaw sa katawan, ug iinom. Ang inakaroon ng dugo sa tugon, ang gibuhat ni Jehova, para kaninyo, kay tungkol hiling tanan sa mga gulong. Unsa? Uy, nagkuha sila og mananap, ilang gipatay ang mananap, ug ang dugo sa mananap, mao'y ilang giwisik dito sa basahon sa tugon. Sa ato pa napalig-on ang basahon sa tugon, pinaagi sa dugo sa mananap. Kumbaga sa ato ang gipirmahan, gilig-on, pero dugo sa mananap ang naglig-on. So nahimo siyang mauni ang basihanan, mauni ang gitawag og Old Covenant o daan nga pagkingsaad. Sa ato pa, kung kini mo ang Old Covenant, unsa kaha ang New Covenant. Okay? So, mao ni ang Old ha? Unsa kay ang Old? Tanan gisulti niyo ba kana mo amon tumanon? Gilig-on dayon sa dugo sa karnero. So, mao nay Old Covenant. Okay. Nakaroon, mo ni gitawag og una nga pakigsaad. Atong sumpayan. Okay. Next, palihog basa. Kung sa tugon ng pakigsaan, wala pa'y kulang, wala na ikayunan alang sa kanuha. Tanawa. Kung ang unang pakigsaad, meaning to say, katong panagsabot sa Dios og sa tao, nga gilig-on pinaagi sa dugo, mao nang unang pakigsaad. Okay? Dili ang napulong kasugo, ang napulong kasugo basihanan sa pagigsaad. So kung katong unang pakigsaad nga gipirmahan pinaagi sa dugo, wala pa'y kulang, wala untay kahigayunan sa ikaduha. Unsa kay kulang niini? Unsa kay kulang niini? Diba, nagisgutas mga niagi nga giignan si Jesus Christ ni Juan Bautista nga, behold the Lamb of God. Tanawan ninyo ang kordero sa Diyos magakuha sa sala sa kalibutan. Kinsa si Kristo? Mao ang karnero. Sa Old Covenant, literal nga karnero. Sa New Covenant, ang literal nga karnero nagsimbolo kang Kristo. Maunay New Covenant. Sa Old Covenant, ang dugo sa karnero mauna ang mosaic og Old Covenant. Sa New Covenant, mao ang dugo ni Kristo. Sa ato pa, ang Old Covenant mo na'y gilandungan. Ang New Covenant mo ni ang naglandong. So mo gingon kung ang unang pakigsaad, wala pa'y kulang. Dili ni napulong kasugo ha? Dili ni kasuguan sa Dios kay ang Salmo 19:7 na ingon, ang sugo sa Dios hingpit nga nakapabag-o sa kalag. So sa ato pa, dili ni mao ang napulong kasugo. O dili ni mao ang pakigsaad ang napulong kasugo. Okay? Nakaran, sumpayan na to.
Aritas bagong pakigsaad, palihag basa. Aniya karon ang mga adlaw mauna, nagaingon si Jehova, nga ako magabuhat sa usa ka bagong tugon uban sa balay sa Israel, ug uban sa balay sa Juda. Okay, diyan na sa taguto. Nagingon ang tagna sa panahon ni Jeremiah nga wala pa natuman sa ilang kapanahonan apan matuman sa panahon sa New Testament. Unsay gingon? Aniya karon ang mga adlaw moabot na. Kanang moabot na, nakaabot na or wala pa? Wala pa. This is future. Okay? So this is tagna. Wa pa nahitabo sa Old Testament apan mahitabo sa New Testament. Aniya karon ang mga adlaw moabot na, nagaingon si Jehova nga ako magbuhat og bag-ong tugon. May bag-o tungod kay naay daan. Unsa kay ito'y daan? Ha? Karniro, gipatay ang dugo, giwisik dito sa balasahon sa tugon. Unsa kay bag-o? Di na dugo sa karnero kun dugo ni Kristo. Napantay. Aniya karon ang mga adlaw maabot na, nagaingon si Jehova nga ako magabuhat og bag-ong pakigsaad. Ang uban mingon nga ang daan pakigsaad mao na ang iyas sa mga Hudiyo, ang bag-ong pakigsaad mao na iyas sa mga Kristiyan. Pero di na mao ang gisulti sa Biblia. Ang bag-o nga ako magabuhat og usa ka bag-ong tugon or pakigsaad uban sa balay sa Israel. So ang daan nga pakigsaad, Israel may gitagaan, ang bag-ong pakigsaad, Israel gyapon ang gitagaan. Pero kung naatay pagtuo ngadto kang Kristo, kita mga espirituhanon nga Israel. So naapil gyapon ta kay mga spiritual Israel kita. Karon balik ta. Aniya karon ang mga adlaw moabot na, nagaingon si Jehova nga ako magabuhat og usa ka bag-ong tugon uban sa balay sa Israel o uban sa balay sa Huda. Next, palihog basa. Apan kini maong tugon nga magabuhaton ko uban sa balay sa Israel. Tatapos ni atong mga adlaw, nagaingon si Jehova, ibutang ko ang akong kasuguan sa ilang sulod ng babae. Ug diha sa ilang kasing-kasing kini isulat ko. Ug ako mahimong ilang Dios, sila mahimong akong katawan. Okay, mo na ni. Apan kini mo ang tugon o pakigsaad nga pagbuhaton ko uban sa balay sa Israel. Tapos nga atong mga adlaw nagaingon si Jehova. Bagong tugon ha. Ibutang ko ang akong kasuguan sa ilang sunod nga bahin o diya sa ilang kasing-kasing kini isulat ko. Og ako mahimong ilang Dios og sila mahimong akong katawan. Sa bag-ong tugon o bag-ong pakigsaad, ang sugo sa Dios wala na gisulat sa bato. Gisulat na asa sa papan nga kasing-kasing. Gisulat sa hunahuna. Sa Old Covenant o daang tugon, ang napulo ka sugo gisulat sa bato. Okay? Pero sa bag-ong tugon, ang napulo ka sugo gisulat asa sa kasing-kasing. O gibutan sa huna-huna. So, sa ato pa, dili na litra por litra, kay ang litra baka patay. Apan, nasulat na sa kasing-kasing, kay ang pagtuman ini, dili na sa litra, apan pinaagi na sa Espiritu. So, sa ato pa, dili na legalista nga pagtuman. Kay ang pagtuman sa napulo ka sugo, uban sa kasing-kasing, pinaagi o gugma. Mo nang mingon si Jesus Christ, if you love me, keep my commandments. Kay ang love, gikan sa tiin, gikan sa kasing-kasing. Paingon sa huna-huna. So ingon si Christ, if you love me, keep my commandments. Kay ang commandments, wala na sa bato, kay daan tugon to. Ang commandments, na nasa kasing-kasing, kay mauni ang bag-ong tugon. So, wa siya maghimo og bag-o nga sugo,
kundili katong sugo gihapon nga gihatag niya sa Israel, pinaagi sa bato, iya lang gitransfer sa kasing-kasing sa tao. Okay? So muna, nga aningon siya, apan kini mao ang tugon nga pagabuhaton ko uban sa balay sa Israel. Sa tapos ni atong adlaw nagaingon si Uba, ibutang ko ang akong kasuguan sa ilang sulod nga mga bahin o diya sa ilang kasing-kasing kini isulat ko. Now, karon tuod atong basahon kini sa New Testament. Kay tagna man ni siya. Asa sa New Testament nga natuman ni nga tagna. Okay? Next. Paliho og basa. Apat ay iyang sila nakaplaganan ng may patulang, siya na ngayon, mautra mga adlaw, nagaingon ng Ginoo, napagahimuon ko ang sa kabatong pakigsaan, ugas sa kaliwatan ni Israel, sa kaliwatan ni Judah. So nian na ang katumanan. Ang katumanan sa panahon ni Apostol Pablo, gisulti ni Apostol Pablo, ang gisulti ni Jeremias, iyan lang gikutlok, gikot, gibalik niya. Meaning to say, ang gisulti ni Jeremias kaningan iyon, moabot ang panahon, mauna ni nga panahon. Sa panahon ni Apostol Pablo. So niingon si Pablo, apan kay iyang man silang nakaplagan, nga may kakulang. Siya nagaingon, maabot ra ang adlaw, nagaingon ang Ginoo, nga pagahimoon kong bagong pakigsaad, uban sa kaliwatan ni Israel, uban sa kaliwatan ni Jehovah, ani sa Huda. Next. 8:10, paliyo. Mao kini ang pakigsaan nga akong pagahimuon, uban sa kaliwatan ni Israel, tapos ni atong mga adlaw, nagaingon ng Ginoo, igabutan ko ang akong mga sugo sulod sa ilang mga salabutan, ug igasulat ko kini diha sa ilang mga kasing-kasing, ug ako mahimuhin ng Dios, ug sila mahimo among katawhan. Unya na. Kuha ni Pablo ang quote din sa Jeremiah. Kay mauni ang pakigsaad nga akong pagahimuon uban sa kaliwatan sa Israel. Bagong pakigsaad niya, ang bagong pakigsaad gisulat sa kasing-kasing. Kaniadto sa bato. Unya ang daang pakigsaad Israel mo iyang gisultihan. Sa bagong pakigsaad Israel gihapon ang iyang gisultihan. So, klaro, no? Ato nakita gid ni Apostol Pablo. Now, mo ni karon ang punto. Kaya kung ba nagunahon na nga sa bagong tugon, wala na ang napulo kasugo. Kung sa kininaas napulo kasugo, number 1, dili ka magbaton og Dios sa atubangan ko. O, di ka magbaton lain Dios. Muna kita og Dios. Okay? Ikadua, dili ka magkulit og larawan nga sama to sa langit dinhi sa yuta ilalom sa yuta. Ikatulo, dili mo ibutang ang ngalan sa Dios sa unsa? Sa pasipala. Ikaupat, hinumduman mo ang adlang igpapahulay sa pagbalaan niini. Unong kaadlang magbuhat ka ug buhaton nimo ang tanan buluhaton. Apan ang adlong ikapito, mao ang adlong ipapahulay alang kang Jehova. Diba? Unya humanday mo tong dili ka magpatay, dili ka mangawat, dili ka maibog sa balay sa imong silingan o uban pa. So sa ato pa kato sa Old Covenant sa bato ti gisulat, pero sa New Covenant dinhi gisulat sa kasing-kasing sa tao. Mao di ay nga panahon na gani nga gusto ka mo patay, nay murag nay mohingong sa imong ayaw. Sa labi na. Okay? Masunog ka dito sa impierno. Gawas nga masunog ka sa impierno, mapriso pagyud ka sa panahon nga di pa ka mamatay. Okay nga naman, nganong nakadumdum ta na, tong kay napulo ka sugo, wala na sa bato, kundili nanas kasing-kasing o guna-guna. Sa ato, every time, mahadlok ka, mangawat ka, mahadlok ka. Mamalikas ka, mahadlok ka. Magbatod ka Diyos, mahadlok ka. Kay ang kasuguan, naan na sa imong kasing-kasing. Mauna ang na sa bagong sugo. Sa Old Covenant kaniadto ang mga Hudyo sa bato gibutang, magbutang pagid sila og panyo dinhi sa ilang bukton.
Unya ilhanan nga, nagbantay sila sa napuno ka sugo. Pero usahay ang mga Hudyo lang, litra por litra. Mo na nga gibroaden ni Jesus Christ sa iyang kapanahunan. Nag-ingon si Jesus Christ, giingon ka ni adto nga dili ka magpatay, apan magsulti ako kanimo, magdumot lang ka sa imong igsoon, nakapatay na ka. Wa pa kani mo siya dunggaba ha, wa mo siya gipulsin. Magdumot lang ka, masuko ka, nakapatay na ka. Kana bitaw yung nga, sige, lubngan tayog ka o unsa, kawayan. Di ba? Di yung ko kapasaylo niya bisag unsaon. Sumunang gingon nga, nakapatay ta. Normal man ang tao masuko, pero kanang suko nga, suko kas January, suko kas February, suko hantong na December na lang. Moingon pa yung kag New Year resolution na nako, wa lang gihapon. So mao nay gikaligot-gutan sa Ginoo anuman, madinumtanon nga klase nga kasuko. Mao nang dili ganahan ng Ginoo. Normal man ang masuko ta. Pero mudumot na ganit ta sa atong isig ka tawo for how many years nagpabilin sa atong kasing-kasing, mo nay dili ganahan sa Ginoo. Kinsa may di masuko, mismo Jesus Christ suko magani nga ang mga tao nagsugal dito sa templo, gipangliyabo niya ang lamisa. Pero katong masuko uban sa gugma. Pero human niya na, wala magdumot si Jesus Christ. Paglangsang sa cross, niingon pa kay siya nga, Ginoo pasaylua sila kay wala sila nahibalo sa ilang gibuhat. Nitudlo pa si Jesus Christ nga, amahan namo na kas mga langit, pagdaykon imong ngalan, matuman imong pagbuot, dinhi sa yuta, maymon sa langit, ang kalangon namo sa matag adlaw, ihatag kanamo karong adlaw, o pasaylo kami sa mga sala. Maingon nga kami nakapasaylo sa nakasala namo. Okay? So kibali, mauna ang produkto sa kasing-kasing o sa huna-huna sa panahon sa bag-ong pakigsaan. Okay, Hebrano 9:15, palihog basa. Busa siya mao ang ipataliwala sa usa ka bagong pakigsaan. Aron ang mga ipanawag makadawat sa lisaan nga panunungdayon. Sanglit na itabuman ang usa ka kamatayon nga natubos kanila. Isang sa mga kalakasan nga nagsinagigulayan sa nangulungang pagkasan. Kaniadto ang daan nga pakigsaan, karniro ang gipatay. Dugo sa karniro ang giula. Sa bagong pakigsaan, si Kristo ang gipatay. Dugo ni Kristo ang giula. So kung kaniadto ang atong sala natabunan sa dugo sa mananap, karon ang atong sala dili lamang gitabunan kundi gipala pa gyud, gi-erase pa gyud sa Ginoo, daw wala ka nakasala. Walay record. Okay? Bisag unsaon tan-aw nimo sa record dito kung asa na tong katong panahon nga nakapamalikas ka, di na gito nimo makita. Ano man, gipala na sa Ginoo. Tao ra may makadumdum sa sala sa iyang isig ka tao. Mag-away na gani, ingani man ka kaniadto. Mo ni imong gibuhat. Kada away na ha. Mo na mismo sa mga magtayon usahay uting kayon tong mga butang nga dili na uting kayon. Pag-ingon sa bana na unsa man ka nga niabot ko diri wa pamangyud ka nakaluto. Ingon sa ding asawa, kung ikaw di ay magluto, nabiya kay kamot. Sa kapoy ba't mas trabaho? Ingon sa ding asawa, ako waday ko gikapoy sa trabaho. Ako ni tanan di, ako'y manglaba, ako'y mangmalansa, ako'y manghuga sa plato. Na ikaw, kinsa maday ka? Ingon sa, kinsa masad ka? Di ba upaw man ka? Nakabot na sa upaw, nakabot na sa mga, nga na naanaway. No? Zahay mautinggay. Pero sa bagong pakigsaan, naghihimo sa Ginoo, tanan, erase ang sala. Pag mingon nga Ginoo nga, pasayloon ta ka, wa na gyud nay babilin pa. Dili mingon si Kristo nga, ay ngani man ka kaniadto, wala. Di pasaylo naman ka. Dili na mukutlo si Kristo sa mga kaniadto pa. Kaya ang ginalantang ni Kristo, ang unsa? Ang karon. So sa ato pa, kung magpinasaylo ay, lintan na to kaniadto. Ang bana di nakadumdon sa sala siyang asawa kaniadto. Ang asawa di nakadumdon sa sala siyang bana kaniadto. Kundi daw wala mo'y sala. Kanya objective ang inyong mga rason.
Okay, kaya di man perpekto ang tao. Pero sa bagong pakigsaan, ang Diyos dili yun malimo, dili ingon nga makadumdum sa mga sala sa atong mga nangaagi. Nakaron, sa sunod, palihog og basa sa Exodus 31:16. Wherefore the children of Israel shall keep the Sabbath, to observe the Sabbath throughout their generations, for a perpetual covenant. 24. Every Sabbath ye shall set in order before the Lord continually, being taken for the children of Israel by an everlasting covenant. Sa Exodus 31:16 ngayon, sa ato pa ang mga anak sa Israel, magabantay sa adlong ipapahulay aron sa pag-obserbar sa adlong ipagpahulay sa tanan nga mga kaliwatan, ingon nga walay katapusan nga tugon. So ang adlong ipapahulay na himong ilhanan sa covenant nato ngadto sa Ginoo. Kinahanglan ko'y covenant sa Ginoo, every Sabbath magsimba gyud ko ni Jesus Christ. Kay mao ni akong pakigsaad, ilhanan sa akong pakigsaad. Maningon nga, Happy Sabbath, magtabog gani, Happy Sabbath. Diba? Unya sa 24:8 na yung every Sabbath, sa ito pa kada, Sabado. Every Sabbath, he shall set in order before the Lord continually. So ang kada Sabado, imo nang andamon ang imong kaugalingon. Hanayon na nimo imong kaugalingon. Okay? Aron lami ang atong pagsimba panahon sa adlay pagpahulay. Dili ba lami ang atong pagsimba nga unsa man niyo nagsimba man ko naa man ning tawo nga wa pagid kabayad sa akong utang. Hindi naguba na iya nga adlay pagpahulay. Unya katusan no utangan, wala gid siyang buot. Pahala na kaniya, ako mo simba gyud ko. Di wala siyang buot. Pirmi kita alkansi, kita nagpautang, kita pirmi alkansi. Wala nga ako kamo, tanaw ninyo, ayan na lang mo pautang kaysa magpautang mo nga masukok mo. Kung dili, ingani niyo baton, dili mo magpautang. Tagain na lang siya. Kanang base sa imong makaya, ha? Ayaw sa na nga, nangutang siya 20 mil, so dili man ka, ingos Pastor Bacalaris, dili man ko nangutang, tagaan ako sa 20 mil, di lang nga na. Ha? Tagai siya o kanang maarang-arang sa, for example, ni ako'y 200. Tabang na sa imo, ay nalang pautanga kay kabalo man ka nga di mo bayad, mag-uol lang ka. Pag simba ni mo, niya na sa ni nagsimba nga wa ka bayad sa akong utang. So magdupa imong hadloy pagpahulay. Mo na nga every Sabbath, imong ayon ang imong kaugalingon. Dili na nimo to inumduman ang iligosyo. Uy! Aday pagpahulay, sige di ka gunahuna. Inig sunset, mo adto ko ni Mr. A. Dagan ni ko ni Mr. B. Kay maningil ko, makakwarta ko. Di wala ka kasi mga nagsige nagagkwinta. Ingon nga, panahon Sabado. Na, siya yung plano. Akong plano pa, magpalit ko og manok. Manok nga bayo, manok nga laki. Unya, siyempre, mangitlog man na. O kanang itlog mo, daghan man na siya pa, akong tigumon ang kwarta. Ipalit na ginakong dagang manok. Unya, mutawag na madaghan sa dayang akong kwarta. Tapos na naman, palit na ito balay. Palit ko gyuta. Karon kay di agi man iyang igsuon, paras-paras ang igsuon. Ang iyang itlog na gingunitan, nahulog, nabuwak. Naguba ang iyang kaugmaon. So, yan ay kanang mga ligosyo, lintanas manon sa Sabado, concentrate, basa sa Bible, alagad sa Ginoo, daig sa iyang ngalan. Kay kanang ubang butang igadugang ramana. Mo bitang seek ye first the kingdom of God and His righteousness, and all these things unsa shall be added unto you. Idugang ra gyud na sa Ginoo ang atong kinahanglanon. Ang ato is mga lagad lang gyud ta, no? So sa bagong pakigsaan, imo na to ang pag-alagad sa tinuoray ngadto sa atong buhing Dios. But we will know about him. God know all what happened. Self-righteousness ato imo sa kalingon without Christ. Tungod kay nahigugmata sa atong Dios. Kana pasayloon ka kay Dios na may